Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenamics. Napakasarap na naman po na bagong recipe today na Pinoy kakanin ang ating ginawa at excited po ako sang i-share sa inyo itong ating kalami lansong na dalawang klaseng flavor na kinumbine natin. Yan, gawa ito ng glutinous rice flour. Napakasimple lang po yung mga ingredients niya. 4 lang po na ingredients. Makakagawa na po tayo ng napakasarap na Pinoy kakanin. So dito magawa muna tayo ng ating latik. 1 cup lang po ang nilagay ko sa kawali at gagawin natin ng hanggang sa mag-brown at mag-separate yung oil at saka yung kanyang, ayan, yung curd, yung coconut curd natin. So, yan, hanggang sa mag-brown at i-strain po natin at set aside natin. Ganyan lang po din para sa ating toppings later. Yan. So, gagawa naman po tayo dito ngayon ng kanyang mixture. Itong ating 2 cups of glutinous rice flour, 2 cups ng malagkit na powder at maglagay po tayo ng 1/2 cup of white sugar. Then, 1/2 teaspoon of salt. Then, i-mix well natin at syempre, ang ating mixture na to ay napakadali lang pong gawin dahil kailangan lang po natin ng 1.5 cup of coconut milk. Isa't kalahating cup ang ating kailangan dito na coconut milk. Then, syempre, mix natin gamit ang ating spatula. Yan. Para maalis lang yung ating mga buo-buo dito, mix natin mabuti yung ating mixture. Yan. Gamit ating wire whisk para mas madali nating maalis yung mga lumps, yung mga buo-buo. Pwede po rin itong i-strain ninyo. Yan. Salain para mawala talaga yung buo-buo at maging creamy yung inyong mixture natin. So, i-divide natin into 2 kasi gagamit tayo ng dalawang klase ng flavor. For this time, gusto ko gumamit ng ubi at saka yung mango flavor. Yan, hindi rin ito yung sapin-sapin kasi yung sapin-sapin mas maraming ingredients. Itong ating kalamay lansong ay 4 lang po na ingredients. Makakagawa na po tayo ng masarap na Pinoy kakanin, merienda natin. So, yan. Kung mayroon kayong glutinous rice flour, may coconut milk, salt at sugar, yan. Kompleto na yan. Mag-add lang kayo ng another flavor like sa akin. Naglagay po ako ng mango at saka ubi. Yung iba gusto vanilla or pandan. Then dito, maglagay po tayo dito sa ating cooking dish natin. Maglagay tayo ng banana leaf. Yan. So, don't forget na maglagay po ng oil. Brush natin ng oil. So, yung oil kanina na ginamit ko, yung gawa sa yung salatik kanina natira na oil. So, yan. Lagyan natin yung mixture natin. And then, yung ubi. Yan. Depende po paano i-mix nyo yan. Yung iba, by part. Yan. Hinahati nila sa by part yung ating kalamay lansong na to natin gagawin. So, ang ginawa ko, minix ko na siyang konti para mayroon siyang design sa loob. Kasi gusto ko yung ganyang style ng kalamay lansong. Diba? So, sa dalawang flavor na to. Yan, steam na kayo. At don't forget na maglagay ng cover with tin foil para po hindi malagyan ng tubig yung ating gagawin na pagkain, yung ating kakanin. So, yan, nagpainit na po tayo dito at steam po natin for at least 45 minutes to 1 hour. So, depende po kung gaano kakapal yung inyong ginawa. Yan. So, steam po natin sa katamtamang apoy lang. Then, after ng 45 to 1 hour, meron na tayong napakasarap na Pinoy kakanin na kalamay lansong. Yan. Magkaiba po dito yung sapin-sapin. Iba naman po yung sapin-sapin dahil yung sapin-sapin mas marami po ingredients na ating kakailanganin doon. At ito, napakasimple lang po na kakanin dahil 4 na ingredients, meron na po tayong masarap na kakanin na Pinoy na ito na kalamay lansong. So ito, nalisakin sa ating molder, sa ating cooking dish at let cool natin. Alam nyo, nangangapoy talaga yung amoy ng banana leaf. As in, napakasarap talaga. Diba? So, iba-iba lang pong isa lang paggawa ng kalamay lansong. Itong aking ginawa, gusto ko talaga yung dalawang flavor na kinumbine ng ubi at saka mangga. Yan. So, top with latik, yung ginawa natin kanina. Diba?
Napakasarap na kakanin ang ating ginawa today at talaga nagustuhan po ng aking mga pamilya. So naglagay po ko pala dito ng yung totoong mangga. Yan. Aside for na mayroong flavor, partner ko po dito yung mangga na hinog. As in, napakasarap talaga niya para sa ating kalamay lansong. So depende po talaga yung style nyo kung ano yung gusto nyo. So sabi pa nga kung ano nagpapasaya sa'yo, kung ano bang gusto mo. So cooking is an art naman, diba? So kung ano yung gusto mong gawin sa niluluto mo, as long as kumbaga kaya sa budget, yan, diba? So maglagay lang. Like eto, nag-combine ako ng mangga. As in, ang sarap. Ang sarap talaga niya. Yan, diba? Wow! Yan, so kainan na, merienda time. Diba? Ang sarap po ng ating bagong recipe today at sana po kung sino man po yung nakapanood nito, yan, sundan nyo po yung steps natin at napakasimple lang naman po yung aking ingredients na ating kakailanganin. 4 lang na ingredients, mayroon ka ng napakasarap na kalamay lansong, di ba? So ito dahil nag-combine lang pa ako ng mangga, so nadepende lang po sa inyo kung anong yung gusto nyong flavor. Pwede rin ng sabi nating pandan, o kaya sabihin nyo ng vanilla at saka ubi. Diba? Ang sarap ng combination ng mangga. As in, sana po nagustuhan ninyong ating recipe today. Thank you so much. Until next time. See you!